Amen. At sumainyo rin. Kaya kaminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging karapat tumanang sa banal na pagkakas. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagtubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang maraming makapangyarihan, ililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi pa itarangal at hindi maging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong magandang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pagkasunod pag-ibig, mapakinabangan natin ang mga biyayang sa lupa bilang pagkakamitan natin sa mga lapit ng pagpapala sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodus. Mula sa bundok ng Sinai, bumaba si Moises na dala dalawang kambyas na batong pinasusulatan ng mga utos. Hindi niya namamalayan na dahil sa pakikipag-usap niya sa Panginoon, ay nagiging pala ang kanyang mukha. Nang makita ito ni Aaron at ng mga Israelita, natakot sila lumapit. Kaya tinawag sila ni Moises. Lumapit naman si Aaron at ang mga lider sa Israel, at sila'y nag-usap. Pagkaraan ko, lumapit sa kanila ang lahat ng Israelita at sinabi sa kanila ni Moises ang mga utos na ibigay sa kanya ng Panginoon nang sila'y mag-usap sa bundok ng Sinai. Pagkasabi nito, tinakpan niya ang kanyang mukha. Tuwing papasok si Moises sa tabernakulo upang makipag-usap sa Panginoon, inaalis niya ang takip ng kanyang mukha. Paglabas, sinasabi niya sa mga tao kung ano ang inuutos ng Panginoon. At makikita nila nila na naglililim ang kanyang mukha. Sa gayon, tatakpan niya ulit ito hanggang sa huli niya pakikipag-usap sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Diyos na
kapurihan. Sa harap ng trono niya, sa panig, ngalang banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Si Moises at Aaron, mga saserdote niya, at si Samuel naman, lingkod na sa kanya ay sumamba, na ang doon dalahinan, ibilig naman sila. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang doon ay nagsalita sa gitna ng mga ulang, sila naman ay nakinig, utos niya ay tingkad. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang Diyos nating Panginoon, dapat nating pagmamahan. Sa banal na bundok niya, sambahin ang kanyang ngalan. Siya'y ating Panginoon, siya'y ating Diyos na banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Magsitayo po lahat. Aking mga kaibigan, alam na ninyong kanan na mula sa mga Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon namin, isang batay. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang pag-aari ng Diyos ay katulad ng kayabanang nakabaon sa isang bukid. Nahumayon ng isang tao at nilabunan ng sa laki ng lupa, sa imayo at pinagbili ang lahat ng katiarian niya at pinili ang bukid na iyon. Ngayon naman, ang pag-aari ng Diyos ay katulad nito. May isang pangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, sinimayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at pinili iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa inyo pong lahat na narito at nakikibahagi sa ating tagal na pag-iiwan, sa mga sumasama po sa ating sa pamamagitan ng ating Facebook Live, sa inyo po, mga pilgrims na po, magandang umaga po sa inyong lahat. Napatirin po natin ang mga sumasama sa ating nakikinig sa pamamagitan ng 95.9 natin sa dalawang bagay ang inihalin tulad sa kaharian ng Diyos. Una, yung lalaki sa mabuting balita na pinagbili ang lahat nung mga kita siya ng kayamanan na nakabaon sa lupa. At kalawa, yung pinagbili ang lahat para makuha yung kanyang nilahangat na perlas. Saan natin pwede inihalin tulad ang kaharian ng Diyos? At ito may hinihigit sa ating sagot para sa araw na ito. Kaya, pag nilayan po natin yung dalawang paghahambing na ibinigay ng ating Panginoon Jesus. Una, yung tungkol sa bagay. May nakungkay, uling ibinaon, at ipinagbili ang lahat upang mapili ang lupain niyaon. Yung minamahal ng kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili. What are we willing to give up for the sake of the kingdom of God? Ano yung mga bagay na kaya natin talikuran? Ano yung mga bagay na kaya natin isang tabi para sa kaharian ng Diyos? Itong lalaki sa mabuting balita, hinayaan niyang mawala ang lahat ng meron siya. Pinagpili. He wanted to let go of everything para natin makuha yung ating hinahanap.
Kahit matalo ng kaunti, alam naman natin mas malaki yung bawi. Hindi lamang yan sa negosyo, hindi lamang yan sa trabaho, hindi lamang yan sa ating mga ari-arian na matututo tayong sumugal. Let us also give something for our faith. Maging handa ginawa tayong sumugal, maging handa ginawa tayong magsakripisyo alang-alang sa ating pananampalataya. Dahil itong mga material na bagay na ito yung ating puhunan upang tayo makarating sa langit. Yung pagtalikod sa mga mundong bagay, yung pagtalikod sa lahat ng luho ay pagpapakita na mayroon tayong paghahangad na sumunod kay Jesus. Ikalawa, tingnan naman natin yung disposisyon ng dalawang tao sa mabuting balita. No? Doon sa ikalawang kwento, hinayaan niyang ibenta ang kanyang ari-arian para lamang makuha yung perlas na talaga namang pumukaw sa kanyang paningin because he saw the value of the pearl. Nakita niya yung halaga noong perlas na iyon. Uunlad ako dito. Yayaman ako dito. Yung mahal kong kapatid, tayo ginawa ay magkaroon ng parehong disposisyon na mamangha nawa tayo sa paghahari ng Diyos. Mamangha nawa tayo sa maaaring ibigay sa atin ni Jesus pagkatapos ng lahat ng ito. Jesus will give us not only life, but eternal life. Hindi lamang simpleng isang araw, isang buwan, o isang taon ang idudugtong sa ating buhay, kundi habang buhay, buhay magpakailanman, kung marunong lamang tayong magbigay, kung marunong lamang tayong mag-alay, alang-alang sa ating pananampalataya. Kaya mga minamahal kong kapatid, sa araw na ito, makita nawa natin kung ano ang tunay na mahalaga. Ano yung mga bagay na kaya nating isantabi? Ano yung mga bagay na kaya nating isakripisyo? Ano yung mga bagay na kaya nating iwan alang-alang sa ating pananampalataya? Nawa, sa ating patuloy na pagsunod sa ating Panginoong Yesus, si Jesus nawa ang makita nating nag-iisang mahalaga sa ating buhay. Let us not be contented with imitations. Let us not be contented with temporary happiness. Nawa, ang ating kasiyahan, ang ating kapanabikan ay ang buhay magpakailanman kapiling ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Bilang bayan ng Diyos, buong taimtim matiyaga tayong dumalangin sa ating amang mapagmahal. Hilingin nating tayo kanyang kahabagan, kalingain at pagpalain. Ang atin pong itutugon, Panginoon, kaawaan mo kami at dinggin. Panginoon, kaawaan mo kami dinggin. Para sa simbahang Katolika at mga hinirang na tagapamuno rito, sa pangunguna ng banal na Papa Leon, ng lahat ng mga obispo at mga pari, upang ang pagsasaalang-alang ng Diyos sa mga taong mabubuti ay madamanawa ng sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami dinggin. Para sa mga bansa at mga piniling leader, upang ang kagandahang loob ng Diyos sa sinumang kumakatok at humihingi ng kanyang pagpapala ay matamunawa ng sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami dinggin. Para sa mga dukha at may iba't ibang tiisin, upang ang pagkamutok na mata mo ang mga biyayan ng Diyos ay huwag nawa nilang kapaguran. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami dinggin. Para sa mga kapatid nating nawawala at pinaniniwalaang pumanaw na, partikular ang mga sabungero,
Nawa ay pagkalooban sila ng Panginoon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at nang walang hanggang kapahingahan sa kanyang kaharian. Nawa ay makamtan nila at ng kanilang mga naulilang pamilya ang kapayapaan ng kalooban sa pamamagitan ng pagkakamit ng hustisya at kapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Amang butihin, paunlakan mo nawa ang aming mga kahilingan. Ipagkalobong lagi naming kauhawan na makatagpo ka sa mga sakramento at gawang panalangin. Sa pamamagitan ni Hesu Kristong Panginoon na bubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sambat nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayariang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayon aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at magakay sa amin sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga apo, napupuno langit at lupa, nakadakilala. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagkati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makakasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. at sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Batid ko nga at natanto sa kasulatan iyong turo. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nagalay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin.
Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakin ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw na buhay na wag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na namatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, ang Ministry for the Youth ng Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio ay patuloy na nag-aanyaya sa mga kabataan na nagnanais maglingkod sa ating simbahan sa iba't ibang pamamaraan. Pagbasa sa misa, pagiging kolektor at pagsama sa iba pang mga gawaing pangsimbahan. Makipag-ugnayan naman po kayo sa ating opisina para sa pagpapalista. Maraming salamat po. Ikaapat, Rome Pilgrimage. Ikinagagalak po namin ipaalam sa inyo na may ilan pang bakanteng slots para sa ating pilgrimage sa Roma mula October 3 to 17, 2025. Espesyal po ang pagkakataong ito dahil dadalaw at magdadasal sa puntod ng yumaong si Papa Francisco. Makapapasok tayo sa Jubilee Doors ng mga major basilika sa Roma at iba pang mga simbahan. Makabibisita tayo sa Assisi, ang bayan ni San Francisco at Santa Clara. Makapupunta tayo sa San Giovanni Rotondo at Pietrelcina upang dalawin si Padre Pio.
at posible nating makatagpo ang bagong Santo Papa Leon. Hinihikayat po namin kayo makiisa sa natatanging paglalakbay na ito na tiyak na magiging makabuluhan at puno ng biyaya, kaalinsabay sa araw-araw nating pagdiriwang ng banal na misa. Para po sa karagdagang detalye o kung nais ninyong humabol sa pagsama, makipag-ugnayan lamang po kayo kay Father Ian o Crisel sa mga numerong ito: 0998-3070-680 o sa 0977-803-4197. Ikalima, ngayong Sabado, 8 ng Agosto, ay unang araw ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na 5 ng umaga. Nasisimula natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inanyahan magdala ng kandila at puting panyo. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin. Ang mga rosaryong aming daladala, imahen, dasalan, langis, miracle rubs at healing bundles na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa atin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Buhod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-unang ngayon, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pagalis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kanyang paggaling at habag, sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.
Magandang umaga po sa ating lahat, Panyaya. Tayo po ay sama-sama sa panalangin sa umaga. Tayo po ay nasa ika-30 araw na ng Hulyo, ika-17 Miyerkules sa karaniwang panahon. Ang lahat po ay inayayahan tumayo para sa simula ng panalangin. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At purihin ka ng aking bibig. Halina at sambahin ang Diyos na may likha sa atin. Halina at sambahin ang Diyos na may likha sa atin. Tayo'y lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan. At ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo'y lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ang mga awiting may tuwa at galak. Halina at sambahin ang Diyos na may likha sa atin. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sinuman na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina at sambahin ang Diyos na may likha sa atin. Tayo'y lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina at sambahin ang Diyos na may likha sa atin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa na inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina at sambahin ang Diyos na may likha sa atin. 40 taon sa inyong ninuno, ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, akay sumumpandi sila daratal. Sa lupang pangakong aking inilaan. Halina at sambahin ang Diyos na may likha sa atin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina at sambahin ang Diyos na may likha sa atin. Tayo pong lahat sa awit. Sa pagdating ng bagong umaga, tulad ng awit nitong Maya, ating purihit pasalamatan, Diyos na may dulot lahat ng iyan. Kahit ulan man sinag ng araw, mula sa langit sa ati alay, ating purihit pasalamatan, Diyos na may dulot lahat ng iyan. Ating umaga mayroong buhay, tulad sa Eden ng isilang, ating purihit pasalamatan, Diyos na may dulot lahat ng iyan. Panginoon, ang liwanag na taglay mo'y sa aming umaakay. Kasalanay nangungusap sa puso ng masasama. Sa ubod ng puso nila ay doon ito nagwiwika. Tumatanggi ito sa Diyos at nitakot ito'y wala. Ang palagay sa sarili, sila ay isang dakila na. Ang akala hindi batid ng Panginoon ang kanyang sala. Kaya yaong iniisip, hindi siya magdurusa. Kung mangusap ay masama at tubod ng sinungaling, dahop na ang karunungan sa paggawa ng magaling. Masama ang binabalak samantalang nahihimlay. Masama rin ang ugali at isa pa'y kasama ay, yaong laging inaakap ay gawaing mahahalay. Ang wagas na pag-ibig mo, O Panginoon, ay walang hanggan, at ang iyong pagtatapat ay abot sa kalangitan. Matuwid at matatag ka na tulad ng kabundukan, ang matuwid na hatol mo'y sinlalim ng karagatan. Ang lahat ng mga tao't mga hayop na nilalang, sa tuwin ay kinukupkop na mapagpala mong kamay. O Diyos, ang pag-ibig mo'y mahalaga at matatag, ang kalingay nadarama sa lilim ng iyong pakpak. Sa pagkain ay sagana sa sarili mong tahanan, doon sila umiinom sa batis ng kabutihan. Sa iyo rin nagmumula iyong lahat ng may buhay, ang liwanag na taglay mo
ay sa amin umaakay. Patuloy mong kalingain ang sa iyo umiibig. Patuloy mong pagpalain ang may buhay na matuwid. Ang palalo'y higit tulutan na ako ay salakayin, o ang mga masasamang gusto ako'y palayasin. Yaong taong masasamay, masdan ninyo at nagupo sa kanilang binigkasan, hindi sila makatayo. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, ang liwanag na taglay mo'y sa aming umaakay. Ikaw, O Diyos, ay pupurihin sa taglay mong lakas. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Tugtugin ang tambol, gamitin ang pompyang. Isang bagong awit siya ay papurihan. Siya ay tawagin ng tayo'y tulungan. Ako ay aawit ng bagong awitin. Ikaw, Panginoong Diyos, aking pupurihin. Sa taglay mong lakas, di kayang lupigin. Bayaang maglingkod ang mga nilalang. Sila ang sa utos may nagtamo ng buhay. Ang ilong nila ay iyong hingahan. Kaya naman lahat sa iyo'y gumagalang. Pag ika'y lumapit, buntok karagatan, pawang nanginginig, hindi mapalagay. Maging mga batoy, pawang natutunaw, ngunit sa sinumang masunuring tunay, ika'y nahahabag, lubos na nagmamahal. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ikaw, O Diyos, ay pupurihin sa taglay mong lakas. Dakilain natin ang Diyos na kapiling sa pamamagitan ng mga papuring awitin. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumapalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na Panginoon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya ay naghahari sa sangkatauhan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay na mahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Umakyat sa trono ang Panginoon Diyos. Hatid ang trompetang malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansuob. Purihin ang Diyos ay awitan. Awitan ng hari siya'y papurihan. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa. Awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa. Magmula sa tronong banal at dakila. Sa mga hinirang ng Diyos ni Abraham, sasama ang madlang mga pamunuan ng lahat ng bansa sa sandaigdigan, ang mga sandata ng lahat ng kawal, lahat ay sa Diyos na hari ng tanan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Dakilain natin ang Diyos na kapiling sa pamamagitan ng mga papuring awitin. Tayo po'y magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Ano mang hindi mo gusto'y huwag mong gagawin sa iba. Ang nagugutom ay pakanin mo, at ang walang maisuot, ibigyan mo ng damit. Humiki ka ng payo sa marunong. Magpuri kang lagi sa Panginoong Diyos at dumalangin na tuwirin ang iyong landas para magtagumpay ka sa iyong mga layunin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos, akitin mo ang aking puso upang umayon sa iyong kalooban. O Diyos, akitin mo ang aking puso upang umayon sa iyong kalooban. Akayin ang aking mga yapak na tumahak sa iyong landas. Upang umayon sa iyong kalooban. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. O Diyos, akitin mo ang aking puso upang umayon sa iyong kalooban. Tayo po ay tumayo, papuring awit ni Zacarias. Ipakita sa amin ang iyong habag, Panginoon, at alalahanin ang iyong banal na tipan. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan.
at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napuput sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ng kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan sa ating si Abraham at nailigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan. At patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ipakita sa amin ang iyong habag, Panginoon, at alalahanin ang iyong banal na tipan. Pasalamatan natin si Kristo at alayan siya ng patuloy na papuri dahil pinababanal niya tayo at tinatawag na kanyang mga kapatid. Panginoon, tulungan mo kaming umunlad sa kabanalan. Iniaalay namin ang simula ng araw na ito sa karangalan ng iyong pagkabuhay. Maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang maghapong ito sa pamamagitan ng aming gawang kabanalan. Panginoon, tulungan mo kaming umunlad sa kabanalan. Bilang tanda ng iyong pag-ibig, pinagbabago mo ang bawat araw para sa aming kapakanan at kasiyahan. Panibaguhin mo kaming lagi para sa iyong kadakilaan. Panginoon, tulungan mo kaming umunlad sa kabanalan. Tulungan mo kaming makilala ka sa katauhan ng aming kapwa, lalo na sa nagdurusa at mga dukha. Panginoon, tulungan mo kaming umunlad sa kabanalan. Kasama ng lahat, gawaran kaming mamuhay ngayon ng mapayapa na hindi gumaganti ng masama sa masama. Panginoon, tulungan mo kaming umunlad sa kabanalan. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon XIV, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at mga rehilyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala na kanilang sarili sa ating mga panalangin, para rin po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, tulungan mo kaming umunlad sa kabanalan. Dasalin natin ang Ama namin, sumasalangit ka, ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadyak mo kami sa lahat ng masama. Amin. Ama, dinggin mo ang aming mga pang-umagang panalangin. Tulungan kaming tumahak sa iyong liwanag at mamuhay sa katotohanan. Sa iyo muli kaming isinilang bilang mga anak ng kaliwanagan. Kami naway iyong maging saksi kahit saan man dako. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo
mula sa lahat ng kasamaan at takayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Biyaya, Panalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. o Panginoon, magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Marami pong salamat.